ang buong akala ko talaga, ang pinaka-worst ay si Noynoy. Noynoy Aquino, Benigno Noynoy Aquino III. Akala ko siya na po ang pinaka-worst. Pero nagkamali ako. Nung mangyari na itong pamamahalanan to, mas worst pa pala itong administrasyon na ito. Total, mayayaman na sila. Tama na, mayaman na kayo. Nasa inyo na ang lahat. May mga property kayo sa iba't ibang bansa. Meron kayong maraming pera sa bangko. Marami kayong mga luxurious car. Marami kayong mga kondo. Marami kayong mga building. Ano pa hinahanap nyo? Gusto nyo ba talaga na ang mga mamayang Pilipino ay manatili sa status ng kahirapan? Sana naman mangarap kayo na paunlarin ang bansa at ang mamamayan nito. Dahil kaya kayo nandyan para paunlarin ang bansang Pilipinas. Hindi paunlarin ang mga sarili nyo lang na pamilya. Okay, ganito lang. Mayaman na kayo. Payamanin nyo naman ang bansa. Total, mayaman na kayo eh. Bansa naman. Hindi yung puro kayo na lang. Tapos ang bansa naiiwanan. Hindi nyo ba naiisip? Nakakahiya na tayo sa ating mga karatig bansa, sa mga kapitbahay nating Asian country, na dati tayo nangunguna, ngayon tayo kulelat. Mga politiko, mag-isip-isip naman kayo ng para sa bayan at mamamayan. Tigilan na ang pamumulitika, tigilan na ang mga pangungurakot. Ang isipin nyo naman ay ang kaunlaran at kapayapaan ng ating bansang Pilipinas. Sir, sa susunod na buwan ay magsasampa uli sila ng kasong impeachment laban po kay Vice President Inday Sara Duterte. Anong masasabi nyo rito, sir? Alam nyo kung ako, based on my own opinion kung ako lang po. Kasi ang pagsasampa ng kaso, dalawang pong ibig sabihin niya. Kapag nagsampa ka ng kaso, ito po, SOP po dapat pero hindi umiiral. Dapat yung mga nagsasampa ng kaso, bina-background check. Inaalam kung ito ba ay credible na magsampa ng kaso. Yan po ang SOP niyan dapat Pag ikaw ay credible na magsampa ng kaso, okay, go ahead. Pero pag ikaw pala ay may kaso, katulad niyan, meron tayong nalalaman na isang pare, malibog pa pala. Tapos, marami siyang mga kalokohang ginawa. Yan po ba ay dapat na magsampa ng kaso? At yan ay nakitaan na inabutan ng maleta. Yan ba dapat na magsampa ng kaso? Dapat iniimbestigahan yan. Pag hindi ka credible to file a case, dismiss agad. Hindi pwedeng tanggapin yung sinasampa mong kaso. Kung ikaw mismo may convicted Yung isa, sino nga yung convicted niyan? Madriaga. Convicted yun, nakakulong yun. Isipin nyo, magsasampa ng kaso. Ano ang moral power mo para magkaroon ka ng karapatan na magsampa ng kaso sa isang BP na gumaganap sa kanyang tungkulin? Walang karapatan ang mga dapat dismiss the case. Yung magsasampa ng kaso na yan, hindi dapat entertainin. Pangalawa, unang-una, ito pa higit sa lahat. Clear po sa Commission on Audit ang ating pangalawang Pangulo. Kaya kung kapag ikaw tinawag na clear na sa Commission on Audit, dapat, hindi ka na dapat sampahan ng kaso. Ang sinasampahan ng impeachment, yung mga may anomalya at yung mga betrayal of public trust, yun po. Wala po sa kategory ni VP Sara Duterte ang ma-impeach. Ito po ay malaking kulay politika lamang dahil they are afraid on 2028 national election. Sir, sabi ng mga Marcos loyalists, bayani daw si BBM dahil siya daw ang nagbulgar ng mga corruption sa flood control. Ang labsaw ng utak ng mga nagsabi na yan. Kasi paano siya nagbisto? Siya ba'y nagbisto o naghuhugas kamay? Malaki po kasi ang pagkakaiba ng nagbisto sa naghuhugas kamay. Bakit ko nasabi yan? Kung siya talaga ang nagbisto niyan, bakit niya ipinahayag na merong 5,500 flood control project na natapos na at marami pang kasunod? Ano ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, finished project. Tama? Mali? Finished project, yung 5,500. Tama. Tapos, nagkaroon ng problema, ghost project pala lahat yun, tapos bigla siyang lumitaw. Ibig sabihin, hugas kamay lang. Hindi po kabayanihan yung naghuhugas kamay. Siya po ay naghuhugas kamay dahil siya po ay mayroong malaking pagkakamali na i-declare niya na mayroong finished project na 5,500 flood control project at marami pang kasunod. Complete na kagad yung statement niya doon sa SONA at saka sa investigasyon. Nakuha nyo? Kaya hugas kamay ang tawag doon. That is not considered hero. At kung sakaling siya nagpahayag, hindi niya po katungkulan ang magpahayag niyan. Dahil siya po ay isang pangulo. Sir,
Alam ko maraming presidente ang naabutan. Itong sa tingin mo, sa palagay mo, sino yung pinakang worst president na naabutan mo? Nung una, dahil ako isang Marcos loyalist, ano, pero nag-withdrawal of support, correction ha, nag-withdrawal of support. Ang buong akala ko talaga, ang pinaka-worst ay si Noynoy. Noynoy Aquino, Benigno Noynoy Aquino III. Akala ko siya na po ang pinaka-worst. Pero nagkamali ako. Nung mangyari na itong pamamahala to, mas worse pa pala itong administrasyon na ito. Bakit ko nasabi? Nung panahon ni Noynoy, malaya ang mga nagrarally. Malaya ang mga nagpapahayag ng against the government. Malayang magpahayag ng sentimento ang mga kapulisan, sundalo, hindi pinipigilan at hindi rin tinatakot at hindi rin kinukulong. I-compare mo ngayon, mismong sundalo na ang nagpapahayag na wala ng patutunguhan ng ating bansa. Ano ginagawa? Kinukulong, pinusasan pa nga yung isa nating kaibigan, si General Pokis. Pinusasan pa. Yung pa nga isa eh. Sa totoo lang, hindi dapat pinupusasan ang isang taong hindi marahas. Pangalawa, ex-general yan. At hindi tumatakbo sa kaso, humaharap sa kaso. Bakit mo pupusasan? Ano ang gusto nilang ipahayag at bakit kailangan pusasan? That is considered na pananakot. Siyempre, ikaw, pangkaraniwang tao, general yan, napusasan, ikaw pa kaya, na pangkaraniwang tao. Yun ang gusto nilang iparamdam doon, na kahit general ka, kapag nagkamali ka ng pagpapayag mo, even without grounds, at nagsabi ka lang ng sentimento mo, palalabasin nila na sedisyon, na hindi naman sedisyon, para lang, mawarrant of arrest ka. Ganun po ang nangyayari ngayon. May galing sa aeroplano! Ma'am! Harapin niyo kami dito! Maawa kayo sa amin! Taxpayer din kami ng lungsod ng Pasay. Kami po ay may karapatan din ipahayag ang aming mga damdamin! Maawa ba kayo? Maawa kayo sa amin! Maawa kayo! Huwag kayong bingis! Dahil binigyan kayo ng dalawang tainga para mapapakinggan! Mapakinggan ang hinanaing ng bawat Pasayenong nagugutom! Nagugutom ang bawat tao na nandito! Ipaglaban ang karapatan ng vendors ng Huawei Market! Ipaglaban ang karapatan! Nais ko din pong magsalita. Ako po ay 40 years nang nagtitinda sa Pasay. Ako po ay 18 years nang napunta sa Huawei Market. Matagal po ako, 24 years po ako sa bangketa. At nung po matatag ang Huawei Market, isa po ako na nagpapasalamat na ako po ay nagkaroon ng pwesto sa Huawei Market. At ako po ay maraming umaasa sa akin. Meron po ako mga pamangkin na ulila na sinusuportahan ko ng pambahan. Meron po ako kapatid na nag-i-insulin na kailangan ng tulong medikasyon. Kami mag-asawa nagme-maintenance din. Saan kami kukuha ng maintenance? Kung tinanggal nyo ang aming karapatang maghanap buhay. Kami ay Pasayenyo na talagang umaasa sa marangal naming hanap buhay. Kami po ay inalsan nyo ng hanap buhay. Asa ng hustisya? Asan? 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 Tutom na kami! Anong ibibili namin ang gamot? Asan? Asan ang hustisya? Kami mga mahihirap ay lumalaban ng patas! Patas na naghahanap buhay ng marangal! Kaya ibalik nyo na ang Huawei Market! Buksan! Buksan! Buksan 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 ang Huawei Market!
dito sa palengke para lang kami makakain sa isang araw. Kasi naglalaman namin na mabuksan ang palengke po. Kailangan po talaga namin yung pagtitignan doon sa Wawi Market para po yung mga kailangan namin makuha namin. Nagbili naman namin lahat, hinihingi po sa inyo. Gagawa po kami ng paraan para kumita na maayos na hindi nakakasagabal po sa inyo. Pakiusap lang po. Bigyan nyo naman po kami ng permit para mabuksan na po at makapaghanap buhay po kami. Baka naman po pwede nyo kaming harapin kahit ilang pong sandali lang. Mama! Pag nahanap niyo po kami, aalis na po kami agad. Hindi po namin kailangan ng leader. Kung kami pangalan po dito, hindi na kayang harapin. Para saan po ang leader? Diba po? Ang leader po dapat ay siya ang magbibigay ng magandang buhay sa mga taga-Pasay. Wala po kaming leader dito. Ito po ay isang samahan lang ng mga vendors na nais iparating po sa kanya ang aming hinanaing na kami po ay gutom na. Mayor Amy Calixto, nananawagan kami sa iyo. Kahit tubusin ko ang boses ko dito, manawagan na sana po harapin niyo kami. Hindi po kami dito mga kriminal. Hindi ka po para mapahamak kung lalabas ka po dyan. Kami po ay magpapalakpakan pa. Dahil po, ikaw ay umarap sa amin ng matiwasay. Hindi po namin kailangan gumawa ng leader po. Para ano? Kausapin niyo sa loob at i-edit niyo yung bawat sasabihin namin na kayo ang tama, kami ang kawawa, kayo ang biktima. Ginawa niyo na sa amin yan, gising na kami. Sa kwento niyo, kayo lang ang mabuti. Samantalang kaming gumagawa ng mabuti, pinipilit niyo maging masama. Parang ayaw na po, Mayor Amy Calixto Rubiano. Harapin niyo po ang sambayanang Pasayenyo na kailangan ng tulong niyo. Nang sa gayon po, kami makaalis na at mamuhay po ng maayos. Pakiusap lang naman namin, kung kayo po ay may problema sa politika, labas po kami dyan. Sana buhay lang po namin ang tanging alam namin, hindi ang politika. Huwag niyo po kami idamay. Kami po ay ang naghihirap. Kami po ang lubos na naapektuhan. Hindi po kayo. Kayo po ay alam namin, mayaman na. Kaya na umigas ang pera. Pero kami, isang duka lang. Sana po, naririnig niyo ang aming hinanaing. Hinanaing na pag-asa ng aming mga anak na nagugutom. Mayor Amy Calixto Rubiano, ma'am, nakikiusap po kami. Labasin niyo po kami dito nang marinig po namin ang panig niyo. Kailangan po namin ng sagot sa aming mga kuro-kuro para kami po ay makagawa rin ng hakbang. Paano kami mabuhay ng tama? Paano ang isasaing namin mamaya, bukas, susunod? Paano ang anak namin? Saan? Yung may mga anak dyan na nagtututor ngayon, wala nang tutor. Bakit? Pambayad nga lang po sa upa, sa renta, sa medisina. Wala na. Ang tanging hiling lang namin, buksan niyo ang aming palengke! Ma'am Amy Calixto Rubiano, alam ko po na naririnig mo kami
kami po ay kompleto naman. Ibigay niyo sa amin ang dahilan. Bakit ayaw niyo kaming rilisan ng permit? Ma'am, anong gagawin niyo sa amin? Papatayin niyo ba kami? Sa isang desisyon lang na mali! Gutom na ang tao! Gutom na ang mga taga-Pasay! Lalong-lalo na ang mga vendors ng Lily Market! Gutom na kami! Parang awa nyo na! Kailangan pa ba? Kailangan pa ba namin gamuhon? Ma'am, emegalis mo! Hindi kayo Diyos! Hindi kayo Diyos para luhuran namin. Ayun po ay isang nabagda sa kalooban namin. Kung yan po ay gagawin namin pa. Sana po, puso sa puso. Di ba po mahilig kayong pumuso? Yan! Sana po, hindi lang sa gawa nyo yung pinupuso. Sana isa puso nyo po. Ang pinapakita nyo. Huwag nyo po kaming gipitin. Parang awa nyo na po. Mayora, ang laban po ng politika sa eleksyon po. Huwag po naman po kaming gipitin. Hindi kami kasali dyan. Ang karapatan namin, pumili, bumoto ng gusto naming iluklok. Ngayon, nasa posisyon na kayo, kasama pa rin kami sa dapat nyong inaalagaan. Ngayon, mga mahal na konsihal, huwag naman po kayong patulog-tulog. Huwag po kayong loyal sa nasa posisyon. Dahil alam ko, nung kayo ay nangangampanya, kami ay hinihingian nyo ng tulong na pumwesto dyan. Dahil, ang sabi nyo, ito ay para sa amin. Pero ano ngayon? Ano? Nasaan kayo? Lahat kayo nagtatago. Lahat kami nag-aantay. Sino ang tutulong sa amin? Sino? Wala. Mag-iisang buwan na kami. Nasarado. Pero walang lumapit sa amin na kahit isang konsihal. At ang mga tao na tumulong sa amin, ginipit nyo pa. Ang tindi nyo, Mayor. Huwag naman ganon. Tanggapin nyo na. Kayo na yung panalo eh. Sa eleksyon tayo, yun ang laban. Kung talagang marunong kayo sa politika, nakaposisyon ka. Nasa eleksyon, tinanggap nga namin eh, na kayo ang nakaluklok, tanggap ng taga-Pasay, na kayo ang mayor. Pero bakit? Bakit patuloy kayong nanggigipit? Para saan pa ang eleksyon kung gigipitin nyo kami? Baka naman hindi kayo ang nanalo. Ngayon, kung kayo talaga ang nanalo, paramdam nyo sa amin na kami ay inyong inaalagaan. Hindi nyo kami gigipitin. Tanggapin nyo. Tinanggap nga namin eh, na kayo ang nakaluklok. Aba, Mayor. Huwag naman ganyan. Huwag ganyan. Kami, nagugutom kami. Mga anak namin di na nakakapasok. Mababawi pa ba namin ang okasyon ng Pasko at bagong taon? Wala na. Pero anong ginagawa nyo? Para antitindi namin, parang kayang-kaya namin. Araw-araw, buong maghapon hanggang magdamag, pinababantayan nyo kami. Para hindi kami mabuhay. Yan ba ang pangangalaga ng isang mayora ng lungsod ng Pasay? Wow naman, Mayor! Gising-gising naman! Ano, pabubuksan ba natin? Mami Market, buksan! Saan mo, baby? Mabangawa nyo na po! Marami mo mga sa amin na mga anak! Kapatid, magulang! Mabangawa nyo na po! Ako po ay isang pasirera lamang noon! Nabago ang buhay ko na dahil!
yung sagot sa amin ang dami-dami namin dito. Parang awa mo na po. Yan lang po ang hinihiling namin sa inyo. O medics ng Pasay dyan! Medics nyo ba? Wala kayo bang medics? Tawag kayo ng medics, sir! Ang dami yung pulis dyan, o! Nasaan yung medics nyo ba? Ito ba, Mayora? Ito ba? Gusto mo ang makita? Nanimatay na ang aming kasama sa pamamagitan ng kanyang paghayag. Kanya sa lumin! Hindi, ang dami nyo dito! Ang dami nyo dito! Tingnan mo ang nangyayari sa aming kasamahan. Ito ba, Mayora? Ito ba? Ito ba gusto mo ang mangyari? Umimlay kami lahat dito! Sa galit! Buksan niyo ang aming paligid! Para kami mabuhay ng maayos! Siyasa po kami! Kami po kami naalis mo! Hindi mo kami nakikikulo sa inyo! Nakakawal mo na! Ako sa laki namin Mayora! Mayora, ito gano'n. Ito po, ang isang kasama natin. Naimatay na sa pamamagitan ng pagkayat ng kanyang salubin dahil lumasot na sigit pa siya. Naapektuhan. Naapektuhan siya sa nangyayari sa aming paligid. Mga kabete, sikot laban natin ang panabanin! Ito ba? Ito ba? Nakakasigaw! Mga kabayo! Magamit na kamay natin ang kabayadya, ang kakabal ng bumano! Ang kakabal ng bumano! Ngayon! Ngayon, harapin niyo kami rito! Sa harapan! Ganito ba ang gusto niyo mangyari? Ganito? Yung may nahihimatay sa galit na hindi matanggap ang nangyayari sa atin! Isa lang ang hinanaing namin! Buksan niyo! Buksan niyo ang aming paligid! Leonardo Galictor Piano! Nanawagan kami sa'yo! Harapin niyo kami! Harapin niyo kami dito sa labas! Kami po ay nananawagan sa sinasabing kunting ina ng lungsod ng Pasay! Asan ka po, ma'am? Lumabas ka po nang kami po ay matapos na dito! Nahimatay na ang aming kasamahan! Hindi pa ba yan sapat? Mararapin niyo kami! Nasaan ang puso mo, Mayora? Ganun ba ang katigas yan? Harapin niyo kami! Maawa kayo sa amin! Isa dyan! Kahit isa dyan sa mga konsihal! Gumising kayo sa katotohanan! Matuto kayong dumisisyon sa sarili niyo!
po na andyan ka. Labasin niyo po kami rito nang kami po mabigyan. Mabigyan ng sagot. Ilabas niyo yung ilang kaliksta dyan na nakabot. Inubos niyo na lahat ng ranggo. Gusto niyo, inyo na. Pamilya sa pamilya na nagpangupo sa City Hall ng Pasay. Bigyan natin ang karapatan makilala ng iba. Baka sakaling umunlad ang lungsod ng Pasay. Hindi natin nakikita. Wala tayong may pagmamalaki dito sa lungsod ng Pasay. Pero nandito na sana lahat ng ipagmamalaki kung tama lang ang ating iniluklok. Kaya lang sila ang tao sa salapi. Sila ang tao sa salapi. Ngayon, gumising tayo! Gumising tayo sa katotohanan! I-release ang permit ng Huawei Market! I-release ang permit ng Huawei Market! Mayor Calixto Rubiano! Ma'am! Parang awa niyo na, ma'am! Labasin niyo kami dito! Kailangan namin ang sagot! Permit lang, ma'am! Sapat na sa amin! Ma'am! Ma'am Amy Calixto Rubiano, permit lang po ang aming hinihiling! Permit lang para sa aming kinabukasan ng aming mga anak! Mga anak namin na kailangan mabigyan ng maayos na edukasyon! At gutom na kami dito, ma'am. Maawa ka po sa amin. Parang awa mo na, ma'am. Labasin mo kami dito, Mayor Amy Calixto Rubiano! Nananawagan kami! Ma'am Amy Calixto, ang akala po namin pumunta po kami ng mapayapa dito. Hindi po kami manggugulo. Pero ngayong hindi nyo po kami kayang harapin. Pinatunayan nyo lang po na wala po pala yung sinabi ninyo na maaasahan kayo sa lahat ng oras. Ngayon po alis kami ng sawi dahil hindi po namin kayo napakiusapan. Sa pakikiusap namin at nagmamakaawa namin. Aalis na po kami. Hindi po kami manggugulo. Maraming salamat sa ginawa nyo po pagdidipet. Ma'am, hanggang sali po ang panawagan. Ganun pa man, ma'am, hindi mo kami pinakinggan. Nasa iyo po yan. Kami po ay tao lang na mapagod. Sana po, maisip mo bawat bigkas ng aming mga bibig. Sana po, permit lang. Hanggat po, hindi nyo kami pinagbubuksan. Kahit matulog kami dito sa kalsada, gagawin namin upang makamit namin ang aming karapatan. Karapatan namin mabuhay ng patas. Sana po, i-release nyo na ang permit natin. Naming mga vendors. Buksan nyo ang aming palengke. Buksan nyo ang Huawei Market. Kami po, sana po kami umalis. Nawa po, ma'am, may Calixto Rubiano, ma'am. Harapin niyo po kami, nakikiusap po kami sa inyo. Kami po, kahit matulog dito, maghapon kami rito, walang kain. At least po, nakita niyo na kami ay may paninindigan. May paninindigan sa aming hanap buhay. Hanap buhay namin ang magpapaangat sa bawat isa sa amin, hindi gobyerno. Walang aalis! Walang aalis! Walang aalis! Walang aalis! Hindi tayo aalis!
Wala kaming kahit lalaban na kami ng patas para lang mapakinggan nyo ang aming hinanaing. Sana po, ma'am, nakikita nyo na kaya kami dito nagsama-sama kasi ang pinaglalaban po namin dito ay ang aming hanap buhay. Ang aming hanap buhay na bumubuhay sa aming mga anak. Permit lang, ma'am, sapat na. Higit pa sa sapat. Higit pa sa sapat na sinasabi mo, ma'am. May Rubiana Calixto. Permit lang, ma'am. Di ba po, sabi mo? Pag kompleto ang requirements namin, anytime bubuksan mo kami. Nasaan? Kompleto naman kami. Bakit ayaw mo ba rin buksan? Baka iba ang dahilan mo. Baka ibang gusto mong mangyari, ma'am. Permit lang po, parang awa niya na, ma'am. Mayor, nananawagan po kami. Kahit maubos ang boses ko rito, kakatawag sa pangalan mo, ma'am. Handa akong ubusin ito. Mapakinggan niya lang kami. Buksan ang aming palengke! Gutom na kami! Gutom na! Hindi tayo magpapatinag sa ating mga kapulisan. Alam naman po namin, mga sir, kayo po ay nagtatrabaho lang. Pare-parehas lang po tayo. Kung kayo po nagtatrabaho para sa pamilya nyo, ganun din po kami. Nandito po kami para sa pamilya din namin. Mga anak namin, higit na nangangailangan. Dito lang po namin ito kinukuha sa aming palengke. Mayor Amy Calixto Rubiano, ma'am. Ngayon mo ipakita ang tapat po paglilingkuran. Ang lungsod ng Pasay, ma'am. Harapin niyo po kami, mga kabendors. Tayo po ay hindi aalis nang hindi natin nakakanta ng sagot sa ating mga katanungan. Muli, nananawagan po ako sa ating butihin. Butihin daw ko nung Mayor Amy Calixto Rubiano. Ma'am, parang awa mo na, ma'am. Tingnan nyo ang posisyon ng bawat isa sa amin. Sana po, ipuin ng Panginoon ang puso mo. Lambutan para sa isang sambayanan. Sa katulad namin dito, nahihirapan po. Mga Mayor Amy Calixto Rubiano, ma'am, parang awa mo na po. Pakinggan niyo po kami. Tayo po dapat ang magkakakampi dahil pare-parehas tayong Pilipino. Hindi po tayo magkakaaway dito. Sana po, tingin niyo ang inanaing ng bawat isa, lalo na po ang mga taong nagugutom. Nagugutom po dahil sa pagpapasara nyo ng aming palengke. Ma'am, halapan ka naman ng kaunting konsensya. Nakakatulog ka pa ba? Sa nakikita mo ngayon sa amin, hirap na kami. Isipin kung ano ang susunod naming ihahain sa aming hapagkainan para sa aming mga anak. Ano po, kung kaming simpleng mamamayan lang ng Pilipino, hindi nyo kaya pakinggan. Paano ba po kung kapwa mo parehas kayong makapangyarihan? Paano pa kayo magkakaunawaan? Ma'am! Mayor! Ngayon nyo po ipakita ang tapat namin kayo paglilingkuran. Ngayon nyo po ipakita sa mga tao na kayo po ay walang kinikilingan. Ipaglaban ang karapatan ng Wally Market!
naimatay na ang aming kasamahan. Sa galit, sa sakit na nangyayari sa amin, sana po, lambutan nyo naman ang inyong puso. Tao lang din po kayo, alam ko yan. Ma'am Mayor Amy Calixto Rubiano, malulubat ng aking megaphone pero hindi ako titigil sa pagpahad ng pangalan mo! Sana po, pakinggan nyo kami rito. Tingnan nyo po ang aming inanaig! Buksan ang women market! Ipaglaban natin ang ating karapatan kasi po, yun ang dapat at tama. Karapatan nating mamuhay ng walang piniperwisyo ang gobyerno. Walang na sistema ng ating gobyerno dito sa lungsod ng Pasay. Ma'am Mayor Amy Calixto Rubiano, magpakita ka naman, ma'am. Namimiss na namin ang iyong puso. Di ba lagi ka may paganyan? Puso na mo na, ganyan. Asan ang puso na sinasabi mo? Ma'am, kung nakikita nyo lang, ang aming mga kasamahan dito, mahangad lang ay mapakinggan. Ma'am Mayor Amy Calixto Rubiano, permit lang po, ma'am. Permit lang po. Ang aming hinihingi na bakit ito po inyong ibinigay sa amin. Kami po ay mamumuhay ng patas nang walang naagrabyado ni naman. Ma'am Mayor Amy Calixto Rubiano, ma'am, maawa po kayo. Hindi po kami dito naglalaro. Ito po ang sagot sa aming kahirapan. Kami po ay muling buksan. Buksan ang Wowi Market! Ma'am Mayor Amy Calixto Rubiano, ma'am, lumabas ka dyan, ma'am, para makita mo kung gaano kasigasig ang aming mga kasamahang vendors upang makamit ang aming hinihinging permit. Ma'am, handa kaming matulog dito. Kahit po kami walang kain, kami po hindi mapakinggan lamang. Nananawagan po ako sa inyo, Ma'am Mayor Amy Calixto, mga konsehal, huwag kayo magtago dyan sa loob. Lumabas kayo dito. Lumabas kayo rito. Huwag kayong matakot sa amin. Kami manininda lang. Ang aming dala ay mga hinanaing. Mga hinanaing na galing sa aming puso. Mga hinanaing na para sa mga anak, gutom na kami. Nananawagan po kami sa inyo, Ma'am Mayor Amy Calixto Rubiano, ma'am. Lumabas ka naman po, parang awa mo na. Baka po makatulog na ang aking mga kasamahan dito. Sana po, pakonsensya naman kayo, ma'am, para parehas lang tayo dito. Gusto mabuhay ng tahimik, walang napiperwisyo. Buksan ang Wowi Market!
ipagkait sana sa aming mga vendors ang buhay na payapa, buhay na maginhawa, na lahat naman natin inaangat ang buhay na maginhawa.